Good morning, MJ. Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw din sa ating mga kababayan sa lahat ng panig ng mundo. Ngayong araw ng Lunes, 19 ng buwan ng Setyembre, taong 2024. Bukas na po ang linya natin mga komunikasyon sa lahat po ng mga may nais itanong. Aba, handa po ang ating landline. Sa ating call line din po, maaari kayong tumawag sa ating text line. I-text po ninyo yung mga pagbati at mga katanungan legal kay Attorney Sal at sa lahat po ng mga gusto magpaabot ng pagbati. Live na rin po tayo napapanood sa lahat po ng ating social media avenues sa Facebook, sa YouTube, sa ating website 24 hours, smna.com, sa rumble.com at maging sa hit 2,000 cable at TV affiliates nationwide. Attorney, ang daming ganap in the past 24 hours at we've been lucky enough to assess the situation, to be there sa KOJC compound nang mangyari po ang lahat ng mga bagay-bagay na ito at talagang naipamalas ng KOJC ang kaligayahan sa paglaban at pagsusulong na katotohanan dahil alam namin, Attorney Sal, at alam mo rin ito na walang kasalanan at inosente si Pastor Apollo C. Kibuloy. Sir. Unang-una, kailangan linawin natin yung mga yung pagkahuli and more accurately pagsuko. Kasi hindi na-highlight yun. Number one, hindi na-highlight yung pagsuko niya. Number two, hindi rin na-highlight yung hindi siya galing dyan sa KOJC compound. Kaya ang unang tanong, sumuko ba siya o nahuli siya? Sumuko po siya, Attorney Sal. At kaugnay niyan, Attorney, ay panoorin po natin ang buong pahayag ng KOJC Legal Counsel na si Attorney Israelito Torion para po makuha natin ang buong kwento kung paano po nag-transpired ang mga pangyayari in the last 24 hours. At itong pong panoorin. Well, it was really a surrender, no? It was really a surrender kasi hindi naman talaga siya nakita ng mga pulis, no? Right after nung meron kasing text message from a high police officer na gloves off na daw at kung sino mang haharang, dadakpin. Ako, meron nang designated na police officer na dadakpin, no? Worried si Pastor noon because he did not want the situation really to escalate. And he wanted to check on his people and whether ito version lang talaga ito sa katotohanan na he had to check on his people. So galing sa bundok, no? Whether you believe it or not, pumasok siya ulit dun sa compound to check on his followers and he informed them, no, na he has to surrender, this has to end, no, and ang kapakanan daw ng kaniyang mga miyembro ang pinaka-importante, no, and he even checked on his people. Kaya yung sabi ni General Torre na nandyan lang yan si Pastor, naglalakad-lakad lang yan, hindi yun totoo until September 7 onwards. Kasi nalaman ko nga yung na nandyan na sa loob si Pastor September 8 kahapon lang morning, no? And that's the truth about it, no? So he decided to surrender to end the not to worsen the situation further. May namatay na, marami nang nasugatan, yung kanyang cathedral na desecrate na, yung kanyang yung GMC na turn into a mining operation na, no? Marami nang mga sasakyan ng affiliate companies at maski walang kinalaman na confiscate na, no? So sabi niya this has to end and he had to explain to his leaders, no? So yun, it was really a surrender. Hindi po yung maski naman po yung PNP ay nag-acknowledge po niyan, no? We operationalized yung na pag-usapan namin kasi ang tumulong talaga namin noon, no?
at saka hanggang ngayon si General Silo, no? And yung mga mga sabi niya sa amin, no? Kasi matino na tao at honorable to si General Silo. General Silo trusted him, but of course since he is a member of the PNP, we had to eto katotohanan lang talaga, ha. We had to contact the Philippine Army, no? And meron pong nag-go between sa amin, yung akin pong gwapo na kliyente, yung gobernador po ng Davao del Norte, and then he nagpatulong ako sa kanya, and he was able to connect me to the ISAF po, yung ISAF, no? Ito, I have to tell the truth. Pasensya na po sa ISAF kasi ayaw sana nila ma-mention, pero kailangan malaman ng taong bayan. Kasi si Pastor, ang trust po niya sa AFP, no? So, yun, nagkita kami ng mga opisyal ng ng ISAF, and then sila Colonel Cabading, si Colonel Ruiz, and then ang napag-usapan kasi hindi talaga po pwede na yung arresting officer ay yung maggawa ng mga paperworks ay AFP. So we had to contact yesterday, si Colonel Ruiz had to contact General Macapas po. And then General Macapas had to coordinate with with the higher ups, no, and General Francisco, no, and then meron pa siya mga tinawagan po. So yun na po ang nangyari. We had to wait for the yung aeroplano C-130 from Manila kasi tinawagan ni Colonel Ruiz yung yung aeroplano, yung kanyang boss po, at who was also a very good man, no, or who is a very good man, at nakarating po dito. Alam ko ayaw nila sabihin ito, pero pasensya na po, kailangan sabihin kaya para malaman ng taong bayan yung katotohanan. And then yun na, pumasok na kami sa loob, at nag-usap si General Macapas and Colonel Ruiz dun sa loob together with me, kay Pastor, at umalis kami sa compound at sumakay ng C-130 at papunta po sa Camp Crame. Ang isang usapan sana ay ayaw na namin ng away. Gusto lang namin media blackout sana kay para malagay sana in proper perspective. But then again, nag-request si General Macapas for just one picture para ma-submit naman sa kanyang higher ups, no? And nagpa-unlock po kami doon sa nasa aeroplano na kami before mag-take off, no? Isang picture lang. So pinadala ni General Macapas sa kanyang head po, no? So si General Marbil ata yun kasi parang nandun ata sa United Arab Emirates. So pinadala. So while while we were about to take off, katabi kasi kami ni Pastor, nakapag-usap kami, and yun nga, sinabi niya hindi ko na talaga matiis yung kanyang mga miyembro sa kanilang mga sufferings, and he did not want the lawless violence to expand further. And he wanted to end it, and he wanted to do the ultimate sacrifice. So after September 7, no, I don't know how he did it. Pumasok siya doon, and then he met his he met his leaders, no. So as to how he did it,
hindi na ako nagtanong po kasi hindi kami makipag-usap masyado kay nasa gilid ko si General Macapas, no? Sunod kasi kami naka sit down po doon sa malaking C-130. First time ko po sakay ng C-130. So yun, ang buong katotohanan po ay hindi po siya naaresto. Ilang beses na po bumabalik-balik sa Senate investigation. Na-emphasize ko nga na ang paborito na i-inspect na since day one, noong August 24, 25, 26, 27, 28, yung Bible School, no? At saka yung SMNI Studio, yung JMC, at saka yung Cathedral. Pero hindi talaga nila nakita si Pastor. So, nung pagbalik niya, nung September 7, doon kami sa likod, no? Nagkita po ni Pastor. Yun po ang buong katotohanan po. Attorney Sal, sir, yun po ang buong kwento ayon kay Lead Counsel Attorney Torion. Anong masasabi niyo, sir? Nalalabuhan pa rin ako sa kwento niya. Kasi, kailangan klaro natin na hindi siya sa loob ng compound all the time. Kasi sinasabi lang, pumasok siya ng compound noong September 7, the day before yesterday. Diba? Yun ang pero hindi klaro kung from wherever he was, kung saan siya nagpunta. Nagpunta ba siya sa ISAP? Nagpunta muna sa ISAP, tapos nag-usap-usap doon, and then they decided na pumasok siya ng compound. Kailangan kasi iklaro yun. Kasi hanggat hindi kinaklaro yan, dahil nanggaling siya doon kahapon, hindi mawawala na palagi na lang sabihin ng mga propaganda ng PNP. Hindi, dyan namin nakuha yan. Kaya kailangan maging klaro yun na mula sa kung saan man siya galing, nagpunta siya sa ISAP at may ebidensya tayo nagpunta sa ISAP, usap doon upang i-finalize yung kanyang surrender at pumunta siya sa loob para kausapin niya yung mga leaders niya. At doon na nga siya umalis papuntang airport. Yan ang dapat naklaruhin. Pero Attorney Sal, malinaw na failure ang operasyon ng PNP. 16 days po sila at napakalaking damage po sa compound natin. Yan ano na yan, given na yan, talagang failed ang operation niya. Pero for as long as hindi klaro kung saan galing si Pastor at nagpunta sa ISAP at pumasok sa loob, palagi sasabihin nila hindi kami failure. Diyan namin kinuha yan Nakukuha mo? Kaya mula pa kahapon, nayayamot ako na hindi na-highlight yan. Kasi ang propaganda nila talagang dun kinuha, nahuli. Kaya kailangan ipakita sa taong bayan na yung ginawa nila dyan sa KOJC, number one, akala nila nandun. Pero, sa aking teorya, hindi ba natatandaan mo, nung huling programa natin, sabi ko, ang teorya ko dyan kung bakit nila nilulusob yung KOJC, para i-pressure si Pastor na mag-surrender. Maawa siya, nakikita niya yung kanyang mga tao. Kaya tingin ko, from the very beginning, dalawa ang kanila. Number one, kung tama yung impormasyon nila, baka makuha natin doon. At kung hindi naman, mapipressure yan si Pastor kasi nga, binabanatan, nilalabag na nila lahat ng karapatan yan ang nakita ko dyan. Pero sa ngayon, kailangan talagang iklaro, hindi siya nahuli dyan. So we have to tell the public kung saan we don't have to tell them kung saan siya nanggaling. What is important, pumunta muna siya sa ISAP o kahit whether sa ISAP o hindi, basta sa labas ng compound, dumating siya bago siya pumasok sa compound. Kasi otherwise, palagi sabihin din, nandiyan lang yan sa compound. Kuha mo? Kaya yan ay papangalan na klarong-klaro yan. I think our legal counsel, our lead counsel, or our legal team will complete the storyline, sir, on that issue. Pero ang mainam dito, attorney, the government, kasi alam natin ang punot dulo nito, ang request si Pastor na huwag talaga makialam ang Amerika sa mga legal proceeding at yung pinangangambahan natin na extraordinary rendition.
And this now happened, dapat the government would do the end of the bargain. Na wala talagang kano. Hindi makikialam ang US government sa kaso nating mahal na pastor. Yung Amerikano, ang pakikialam na gagawin nila, extradition lang. Sapagkat mapapahiya ang gobyerno kung may mangyari kay pastor. Magiging responsible sila. Ang Amerikano, kukunin nila sa pamamagitan ng extradition. Lalo pa, attorney, marami tayong nakita no, na lesson. At masasabi mo doon, attorney, na na-highlight sa mga pangyayari in the last 2 weeks, yung bunga ng tulong ni Pastor no, sa KOJC. Ayun ay given na rin yun. Kasi sa isang religious organization, palaging yung pagpakumbaba, yung mahinahon ka, tolerant ka, mapasensya ka, mapagpatawad ka. Given yun eh. Yun talaga ang kultura ng mga religious organization. Kaya hindi ka taka-taka na gano'n ang naging asal ng mga miyembro ng KOJC. Puro pagmamahal at pagpapatawad. Sabi nga natin, attorney, at napakiwari ng mga manggagawa ng KOJC, natupad ngayon sa buhay ng pastor yung John 15:13. Sabi, greater love hath no man than this, that a man would lay down his life for his friends. Come to reality, Attorney Sala, no? Kaya itong si Pastor, nakita niya, 15 araw na pinahihirapan yung kanyang sinasakupan. Talagang rather than the suffering, the ordeal ng kanyang mga kasama, matitigil naman yun kung siya ay sumuko na, minabuti niya sumuko na. Tsaka talagang ma-highlight dito, Attorney Sal, no, yung sablay na intelligence gathering ng Philippine National Police. Dahil hindi nila yun ginawa, grabe kasi panggigipit, Attorney Sal eh. Kung nandun ka sa compound, talagang mararamdaman mo yung yung kumbaga, ano kayang susunod na mangyayari. But the KOJC, as we were there yesterday, ano mang mangyari, we're happy with kung ano man ang kahihinatnan eh. Kasi alam namin na inosente ang aming mahal na pastor, Pastor Paulo C. Kibuloy. Attorney Sal. Yung gaya, uulitin ko yung sinabi ko. Yung issue nila, two-pronged yun. Either naniniwala sila na nandun, o kung wala man, yung gagawin nilang pagsalakay, paglabag sa karapatang pagtao, pagsira sa mga ari-arian, pag-istorbo sa lahat ng mga naroroon, magiging pressure yon kay pastor. So kung nandun man, okay sila. Kung wala naman, na-pressure nila. Yun ang kanilang, kanilang plano. Kaya nga gusto ko talagang i-highlight, mali kayo sa unang sapantahan nyo. Maling-mali kayo. Pero hanggat hindi nakaklaro na wala siya doon sa loob, kung hindi galing siya sa loob, pumasok sa loob. Tsaka, attorney, yung heartbeat, sablay. Imagine, pati sa gulayan namin sa compound, Attorney Sal, I was there monitoring the police, scanning the heartbeat doon sa bakanting lote na ang mga tanim ay mga gulay. Pati yung paggawa nila ng tunnel sa ilalim ng GMCFI campus na magdudulot ngayon ng pangamba, attorney, sa structural integrity ng buong pong paaralan. Akin, kasama lahat yun sa plano nila. Kasama yun lahat sa plano nila. Siyempre, kailangan i-justify mo. Dalawa nga eh. Either makita natin siya dyan or ma-pressure natin itong lumabas. Wherever he's citing from. Not necessarily inside. Diba? Yun eh. Kasama lahat yun eh sa plano. Pati pag-drill na yun, kasama lahat yun. Buladas lahat yun. In case makachampa sila, okay lang. Kung hindi naman, mapipressure mo yung mama nang awa siya sa kanyang sinasakupan. Tsaka kahapon, sa paglabas ng mga police, some of them, Attorney Sal, were very apologetic. Kasi alam naman nila, after the Senate hearing kasi, mas dumami, Attorney Sal, yung mga armado, yung mga SAF, kumonte yung CDM, yung Civil Disturbance Unit nila, yung mga Blue Boys na ang dala ay shield at batuta. Mas dumami kasi after the Senate probe sa Davao, yung mga dearmadong police.
Kaya makita rin nila kahapon, attorney, yung ginawa ng mga manggagawa ng KOGC na habang sila nagpo-formation, kumanta ng mga papuri at nanalangin lamang sa ating dakilang Ama. So, doon pa lang, Attorney Sal, makikita mo na kahit sila rin, tinutubuan ng konsensya sa kanilang deployment. Yung mga pulis na yan, sumusunod lang yan. O, hindi ba? Tagal ko nang sinabi dito na ang kultura nila, just obey. Obey first before complaining. Yan ang kultura nila. Whether PNP yan, whether military yan, ang kultura nila. Kaya ang palaging i-blame mo dyan, yung nandun sa pinakamataas, yung PNP chief. Attorney, may iba tayo. Recently, sa isang panayam, binanggit po ni dating Senador Dick Gordon na si VP Inday ay very insulting at very arrogant. Ano masasabi mo doon, Attorney Sal? Baka nakikita niya yung sarili niya. Dinidiscuss niya pag nagpipin sa Senado. So, ano yun? Mirror, mirror on the wall, Attorney? Alala niya sa makita niya. Pero sa Inday, in fairness, Vice President, hindi siya magkakaroon ng ganong demeanor kung hindi siya binastos doon. Bastos. Kaya binalik niya lang. Kaya sinemplang niya. Tsaka, pero Attorney Sal, ba't nga ba masyadong bitter itong si Gordon sa mga Duterte? Ano bang, di ba dating magkaalyado ito, Attorney Sal? Ikaw naman nagtataka ka pa, bakit naman hindi? Dahil Presidente Duterte hindi siya lumabas sa Senado. Tinarget siya ng gusto O kaya, milyon-milyon ng Duterte followers, hindi siya binoto, hindi siya lumabas. Kaya yan si Ontiveros, napakaswerte yan. Kasi, alam mo ito si Presidente Duterte, masyadong gentleman. Ayaw niyang banatan ng frontally itong si Ontiveros. Kaya nakalusot Kaya nakalabas. Pero kung yan zero niya, pareho ng pag-zero niya kay Gordon, hindi lalabas yun. Pero Attorney, di ba, dati silang magkaibigan, kaalyado. Sino? Si Dick Gordon at saka si PRD. Tama ba? Ang mga politiko naman palagi naman magkakaibigan yan sa panahon na dapat sila maging magkaibigan. Sa panahon na dapat sila mag-aaway yan. Ganyan talaga yan. Attorney Sal, tomorrow will be the continuation po ng budget deliberation o budget hearing para po sa Office of the Vice President. Anong masasabi mo, sir? Mukhang naghahanda na ang mababang kapulungan para himayin ang Vice Presidente. Hindi ba sinabi na ni VP Sara, ako, tapos na ang aking pagdepensa dyan. Nagpresenta na ako, pinaliwanag ko na, bahala na kayo. Bahala na kayo kung aprubahan niyo yan, bawasan nyo, o buuin nyo. Kayo naman ang masusunod, sabi niya. Kayo na lang. Pero, Attorney, siya ginagawa kasi ngayon ng Congress sa kanilang power of the purse. Why not gawin din nila yung the same thorough investigation doon sa budget ng Department of Public Works and Highways? Kaya naman pa nilang busisiin page to page, word for word, ang proposal mula sa isang ahensya ng pamahalaan. Why not gawin din ito sa DPWH na alam naman po natin na ahensya ng gobyerno na lagi po nasasangkot sa issue po ng irregularidad at korupsyon? Dapat gawin nila yun. Pero, ang mas maganda siguro, ang busisiin nila, yung kanilang mga budget, kung gaano karami ang binibigay sa kanila sa ilalim ng mga budget nila sa Kongreso. Yung maging accountable, paliwanag sila. Saan pupunta yung mga gastos nila. At saka yung mga nakaraan, di ba? Yung mga biyahe nila, kailangan makita yun. Hindi nila ginagawa. Ay, nga pala, sir, balikan ko lang saglit si VP Sara. Yung kasing sinabi, siyempre, di ba, Attorney, parang sa Liwasan Bonifacio, may mga kababayan tayong kusa nag-donate, para ibigay sa OVP. At nasabi ni VP Inday na kung gusto nyo magbigay, doon nyo lang idirekta sa mga biktima ng Bagyong Enteng. Anong masasabi mo doon, Attorney? Napaka-selfless nung pahayag na yon ng Vice Presidente. Tama naman yun. Para diretso na doon para wala nang, kumbaga, wala nang proseso
Kasi pag merong proseso, diyan bumabagal. Pero kung diretso mo nang binibigay sa biktima, o di immediately na tatanggap nila at napapakinabangan nila yung mga donasyon. Attorney Sal, kung kaya nilang i-zero budget ang isang ahensya ng gobyerno at sa mga banta na bigyan ng mababa o zero budget man ang Office of the Vice President, why not rin i-zero daw din budget? Ito, suggestion ng isang masugid po ninyong tagapanood. Why not din i-zero ang budget ng DPWH as one of the most corruption-tainted agencies at i-divert yung malaking pondo sa iba pang mga programa? Why not? Attorney Sal, para masolve daw yung ating problema sa baha, i-channel natin yung malaking pondo sa reforestation projects on watersheds versus flooding, more funds on healthcare, education, and industry expansion. Ano masasabi mo doon, sir? Ako DSWD. Yung DPWH, ang problema dyan sa DPWH, malaki ang kanilang budget pero natatandaan ko, doon sa kabinete noon, nagre-reklamo si Ben Jokno doon sa Public Works. Sabi niya, taon-taon kayong nasa Public Works, hindi nyo nire-release ang pera. Kaya palaging bumabalik sa National Treasury. Pag hindi bumabalik ang pera, hindi umiikot ang pera, kaya ang ekonomiya natin, nai-stunt ang growth. Kaya dapat gastusin nyo. Ang paliwanag, may paliwanag din naman ang DPWH kung bakit hindi nila nagagalaw. Kasi daw, maraming mga legal issues. Halimbawa, may isa kang project na malaki. Ang problema mo, kailangan mo ng right of way. Ayaw pumayag, nung dadaanan ng kalye, lalagay mo ng mga bridges, maglalagay ka ng construction. Kumbaga, merong legal process. Hindi basta-basta. Kaya it takes time. Kaya nga ako gusto ko revolutionary government para wala nang mga katakot-takot na protocol, gawin na agad. Di ba? Hanggat regular ang gobyerno natin, talagang ganyan. Tsaka, syempre, Attorney Sal, alam mo naman, marami pang mga magagandang programa ang gobyerno. Maalala ko lang yung balita, no, regarding dun sa flood control, yung diktador ng North Korea na sinabi sa balita na pinatsugi niya, pinapatay niya yung mga 3 opisyal for deadly floods in Nocor. Nako, kung yan kayang gagawin sa Metro Manila, attorney, yung mga opisyal, para masampulan ba? Ano sabi mo doon, Attorney Sal? Hindi na kailangan yun. Yung kailangan lang talaga i-monitor mo at saka ang presidente. Duterte style. Pag hindi Duterte style, talagang walang makupad. Mabagal ang galaw ng lahat. Pag ang presidente mo gagaya ni Digong, lahat. Nag-iinit ang mga puwet. Siguradong hindi uupo. Trabaho yan ang trabaho. Thank you, Attorney. At may mga nagpapatalong din, being one of the closest personalities kay PRD at nakikinig din sa inyong mga counsel, si VP Sara. Yung falling out ng unity, Attorney, before the 2025 midterm elections, do you think timing lang? Kasi pag, syempre, diba, pag andun pa rin sa gabinete si VP, pag lalong gumanon yung rating ni BBM, sama siya. Gabinete. Pero ngayon with their separate ways na, timing ba nito na bago ang midterm elections nangyari? Yung pagkabuwag? Ako, ang tingin ko dyan sa midterm elections. Pag midterm elections kasi, ang mga inaalal dyan, di ba, mga senador, kung babalikan mo lahat ng midterm elections, ang kadalasan na nananalo unless napakasama ng imahe ng administration ang kasalukuyan. Ang nananalo talaga dyan, administration candidates. Kasi pag midterm, meron pang 3 taon ng presidente. May control pa siya sa mga LGUs. At kahit na wala siyang control, alam ng mga LGUs na kung hindi nila susuportahan ang kandidato ng administrasyon at malaman ng presidente yan,
Kaya naku, wala silang makukuhang atensyon, ayuda dyan sa presidente. Kaya tutulungan talaga nila ang mga administration candidates. Kaya most likely, malakas talaga ang administration candidate. Kaya kailangan yung grupo ng mga kontra sa administrasyon, pumili kayo ng ang mga reputasyon malilinis, ang mga reputasyon magagaling, ang reputasyon honest, ang reputasyon hindi mga balimbing, hindi mga traidor na ginagamit lang ang Duterte para sumiksik at ma-identify sa kanila. Kasi maniwala kayo, pag hindi ang kandidato ng anti-administration ay mga tao na may magagandang reputasyon, maniwala kayo, ang administration candidates, yan ang lalabas. Maliban sa 2-3 kanila. Thank you, Attorney Sal. Sa ibang paksa naman, Attorney, ano masasabi mo doon sa masayang pagkahuli kay Alice Go? At nagpa-selfie pa yung si Abalos at saka si Maribel. Attorney Sal, anong masasabi mo doon? At pag-uwi dito sa Pilipinas, ayun na, nang hinarap sa press con, nag-face mask na yung ginang, no? Tsaka pinusasan, hinarap sa media, pinasagot ang ilang tanong, at ngayon ay nakatakda siyang humarap sa investigasyon sa Senado. Well, ganito yun. Number one, ay pinuntahan sa Indonesia. Wala pang warrant of arrest. Wala pang jurisdiction ng Pilipinas. Kaya nga, yung paliwanag ni DILG, kailangan makarating kami ron, binigyan kami ng deadline. Kasi doon sa Indonesia, apparently, meron silang oras lamang para iditini mo ang isang pinadiditini ng isang gobyerno. Kailangan magpakita ka ron na merong kaso para mayroon silang basis why they're detaining a person. Wala namang kaso pa si Alice Go. So kaya binigyan, punta kayo rito kasi release namin yan. So nung lumipad sila to beat the deadline, wala pa noon. Kaya as far as these people were concerned, wala silang jurisdiction. Nakiusap lang sila. Pagdating naman doon sa mga pa-selfie-selfie, yun na, alam mo, binabanatan ninyo yung mga yung mga ilang senador at saka yung netizen. Binanatan yung pagpa-selfie, pag-smile. Para sa akin, wala yun. Kasi ito si Alice Go. Hindi ba, sabi ko sa programa natin, masyado yung inapi yan sa Senado. Masyado yung binuli. Hindi kayo gumaya kay Senador Win Gatchalian na malumanay lang, magalang. Yung mga iba talagang dinikdik siya. Hinalagkad ang buong pamilya. Madalit sabi, trial by publicity siya. Alam mo, ang mga tao, maawa sa kanya. Kaya whether we like it or not, dahil ang media concentration sa kanya, naging bigla siyang pamoso. Naging popular. Kaya yung pati yung mga nanghuli, type nila na makapicture nila. Ipagmamalaki nila yan Sabi niya, kami humuli dyan Nakita niyo, meron kami picture, nakasmile pa kami. Para sa kanila, ordinary yun. Ito naman si Alice Go. Kaya lang namang magmukha siyang kawawa. Alam mo mga babae, gusto nila makita na maganda ang itsura nila, lalabas Kaya yung pa-picture yung dalawang opisyal, natural lang yan, pero wala ho yun. Ang masama, yung kung itong mga nagpapapicture sa kanila, tinulungan nila na tumakas ito after. Pero hindi naman Kaya nung dumating yung warrant, they have to follow the procedure sa warrant. Kailangan ngayon, pusasan mo na yan. Kailangan i-mugshot mo na yan. Kailangan ikulong mo na yan. Nangyari naman yun. Tsaka, Attorney Sal, makikita mo nakangiti siya dun sa aeroplano tapos sumarap sa mga pulis. Malungkot na, balisa. At ngayon, haharap sa Senate investigation. So, unstable na yung kanyang mental health. Di rin kasi basta-basta, Attorney Sal, yung pinagdadaanan niyang ordeal ngayon, noting na lagi siyang laman ng mga balita. Anong masasabi mo doon, Attorney? Yung kanyang mental health, apektado,
at yung kanyang well-being? Natural din yun. Para din yan si Pastor ngayon. Talagang natural lamang yun sa tao na maapektuhan. Ang problema ngayon ng Senado, ewan ko, kasi nagsisenate hearing na yata eh. Ang problema nila, pinailan kagad nila ng kaso kasi. Ang daming kaso. So ngayon, itong si Alice Go can invoke her right to remain silent, lalo na in relation to sa mga kaso. Hindi mo na mapagsasalita yan. Wala lang makukuha ang impormasyon dyan. Unless na gawin mo state witness yan. O ito, Attorney Sal, baka raw gawing witness, no? At ituro si PRRD sa Pogo. O si PRRD ang pinakasindikato sa Pogo, ganito ganyan. Siyempre, alam mo naman, Attorney, yan yung paksa ngayon sa House of Representatives, Pogo at saka EJK. Anong masasabi mo doon sa possibility? Wala yan. Gagawin nila yan. Gagawin man nila, pero wala yan. Ang papel lang ni Presidente Duterte sa Pogo, pumirma siya ng executive order. Pero yung Pogo, dati nang legal yan eh. At pati yung mga kumukontra dyan, puro sang-ayon din sila nung unang dumating yan. Kasi nga, maganda yung concept, malaking makukuha ng gobyerno. Pero ang problema, nung naging legal, pinayagan natin, ginamit nila ang Pogo para sa krimen na pinaggagawa nila. Kasama na yung money laundering dyan, pati na yung pagpatay, lahat ng uri ng krimen. O kaya naging masama. O may mensahe at may tanong itong isa nating avid viewer, Attorney Sal, para po sa inyo. Dapat bantayan ng press release ni Bangag. Sigurado magyayabang siya. Dapat mahuli siya, aaminin na alam niya at sanction niya ang PNP siege because that siege violated the Constitution. If Marcos Jr. is caught saying he sanctioned it, then ano ba ito, Attorney Sal? Culpable violation of the Constitution? Pa yan. Alam mo, ang gusto ko pag-usapan natin, kahit na it might be moot and academic, yung ginawa ng Court of Appeals, pinawalang visa yung writ of amparo. Dahil sa aking tingin, reversible error yung ginawa nilang pagpapawalang visa sa amparo. Bakit kanyo? Sinasabi nila ng Court of Appeals 22nd Division na kaya nila pinapawalang visa yung amparo kasi yung nag-issue yung hukuman sa Davao Branch 15 ay walang jurisdiction. At ang ginagawa nilang dahilan ay ang resolution ng Supreme Court nung May 27 na nagsasabing lahat ng criminal cases ni Pastor Kibuloy sa Davao ay i-transfer sa Quezon City. At ang dahilan daw, dahil malakas ang impluensya ni Pastor, baka magkaroon ng adverse outcome, ma-impluensya ang hukuman. Yun ang dahilan nila. Kaya sabi nila, na-circumvent, pag pinayagan mo ang hukuman ng Davao Court, na mag-issue ng amparo, sabi niya, masisircumvent mo yung layunin na hindi mabigyan ng impluensya. Maling-mali ho eh. Bakit kanyo? Unang-una, under the rules, kasi ang Korte Suprema ang lumika ng writ of amparo. At sila rin ang gumawa ng rules kung sino ang pwede mag-file. Unang-una, ano ba ang writ of amparo? Sino ang pwede mag-file? At saan ang file at ano ang konsekwensya. Sa ilalim mo ng rules na ginawa ng Korte Suprema, ang venue o ang hukuman na pwedeng mag-issue ng amparo kung saan mo pwedeng i-file, unang-una ay ang hukuman kung saan naganap yung illegal na hakbang o akto ng isang public official na lumabag o nagbigay ng banta sa paglabag ng karapatan ng nagrereklamo sa kanyang buhay, kalayaan, seguridad, at pati na ari-arian. Yun o ang venue. Anong hukuman ba? Una-una, saan ba naganap yung mga nirereklamo? Di sa Davao. O kung sa Davao,
di ang venue dapat ay sa Davao Court. Sa ilalim ng rules, yun muna ang pwede mong puntahan. Pangalawa, pwede ka magpunta sa Digambayan. Pangatlo, pwede kang pumunta sa Court of Appeals. Pangapat, pwede kang pumunta sa Supreme Court. Eh, hindi ba ang payo ko? Dahil ako ang nagpayo niyan, di ba? Immediately, sinabi ko, file kayo ng writ of amparo. Pero gusto ko sana sa Korte Suprema. Kasi nga, doon, mahihirapan sila doon. 15 yun eh. Pero anyway, na-file na. At meron na nga. Oh, sabi ng Court of Appeals, kailangan sundin natin ng Korte Suprema. Kasi, pag yan inilagay mo ang kaso ni Pastor Kibuloy dyan sa Davao, yung mga testigo ay hindi na malaya, matatakot kasi malakas si Pastor. Yan ang reason ng pag-transfer. O, bakit kanyo mali? Number one, iba ho ang petitioner sa amparo. Iba ang nagre-reklamo. Ang nagre-reklamo ay ang KOJC members at ang College of Law ng Jose Maria at yung mga estudyante. Iba ang petitioner. Iba ang akusado rito sa court. At pag sinabi mong kaya mo transfer, matatakot ang mga testigo doon sa kaso ni Pastor. Hindi yung mag-a-apply. Bakit? Sino ba magiging testigo dyan sa amparo? Laban sa petitioner. Ha? Kasi itong sinasabi ng Supreme Court, yung testigo laban kay Pastor, matatakot pag-testify pag dyan sa Davao. O ito, sino ba ang testigo laban sa mga nagre-reklamo? O hindi mo ba mga pulis? Ay paano mo masasabi matatakot yon? So hindi na applicable. O, so number one yon. Number two, hindi po pwede ang Court of Appeals na ihalin tulad ang amparo sa criminal case. Bakit kanyo? Ang writ of amparo ay isang special civil action, kaso civil. Ang kaso ni Pastor Kibuloy ay criminal cases. Ang sabi ng Korte Suprema, lahat ng criminal cases yung kay Pastor at anumang ipapile sa kanyang criminal case related do sa mga kaso, i-transfer mo, ay wala namang relasyon eh. Ang pinaka-relasyon lang, kung maaari mong sabihin relasyon, ay yung warrant of arrest pinatutupad. Ayun nga ang problema eh. Yung warrant of arrest, walang question sa legalidad kasi inisyu ng korte. Pero yung pamamaraan ng pagsisilbi ay lumabag sa karapatan ng mga tao dyan sa KOJC. Kaya, nagbigay buhay, isinilang yung mga dahilan kung bakit kailangan may writ of amparo. Pangatlo, kung bakit mali itong Court of Appeal. Tingnan nyo ang desisyon ng Davao Court. Makikita mo na hindi ito bias. Kasi yun ang tinatakot ng Korte Suprema eh. Pag dyan sa Davao, dahil ang involved si Pastor, magiging bias. So, una, hindi nga involved si Pastor eh. Ang involved, yung warrant of arrest laban sa kanya na maling patupad. O, number two, ang sabi ng Davao Court, na mag-issue ng amparo, sa kanyang clarificatory order of August 28, sabi niya, pwedeng pagsamahin ang warrant of arrest at ang amparo. Pero, kailangan yung warrant of arrest, isilbi mo na reasonable at saka kailangan. Madalit sabi, objective na objective. Wala siyang pinanigan. Gumit na siya at tama yung kanyang ginawa. O kaya hindi ba sinasabi ko? Ang tanong ngayon, dahil pwede ang warrant of arrest na mag-exist, necessary ba? Sabi ko hindi. Unang-una, kailangan ba na 3,000 papunta mo yan, mag-arresto ng isang tao? Pangalawa, necessary ba at reasonable na sirain mo ang gate, pinapapasok ka na? Pangatlo, necessary ba na manakit ka, manakot ka, hanggang may namatay, may mga nasugatan? Pangapat, reasonable ba at necessary sa pag-arresto mo kay Pastor, na sisirain mo ang mga ari-arian? Reasonable at necessary ba na diyan kayo mag-occupy, matulog, sirain ang kagandahan ng loob ng KOJC? Kaya yung
yung hukuman ng Davao Court, makikita mo na hindi mag-a-apply yung takot ng Korte Suprema na magiging bias. Hindi bias. Objective na objective. Paano ngayon mag-a-apply? It's a reversible error. Kaya, ang gagawin ng mga abogado, sa tingin ko, sabihin nila, mutin academic, hindi. Kasi, alam niyo, kahit na mutin academic, of paramount importance yan eh. Kailangan may doktrinang ilabas ang Korte Suprema dyan. Kaugnay sa illegal na pamamaraan. Kailangan talaga ituloy yan. File muna siya ng motion for reconsideration. Siyempre, i-deny. Takbo ko ngayon sa Court of Appeals ay sa Korte Suprema para ang Korte Suprema dumisisyon na para magkaroon ng jurisprudence on how to reasonably and necessarily serve a warrant of arrest na hindi mangyayari nung naganap dyan sa KOJC premises. Well said po, Attorney Sal. Attorney, ano po ang inyo pong payo sa ating mga kababayan on a Monday morning? Well, nakita ko natin na natapos na yung seeds. Tapos na dahil nga si Pastor Kibuloy sa halip na panoorin niya ang paghihirap ng kanyang mga sinasakupan. Sa halip na makita niya ang walang ampat na paglabag sa karapatang pangtao, karapatang nilagak ng saligang batas, ang pananakit, ang pagsira ng ari-arian, ang pinaghirapan niyang buuin at palakihin at pasaganahin. Minabuti niya na sumuko siya at harapin niya ang mga para sa kanya at batay sa ebidensya na dinismiss na nga ng piskal ng Davao, wala namang pundasyon. Pwede namang hindi siya sumuko. Pero minabuti niya para tumigil na ang lahat. Dito natin makikita na nagbigay ng kanyang buhay. Kasi, bakit buhay? Kasi sa kanyang pananaw, meron pa ring banta sa kanyang buhay. Kasi hindi mo talaga malalaman kung itutuloy ng mga Amerikano yung kanilang konseptong rendition na tinatawag. Although sa aking pananaw, medyo safe siya ngayon dyan sa custody ng gobyerno. Kasi ang masisira ang gobyerno talaga dyan. Talagang magagalit ang taong bayan at silang mananagot. O kaya dahil sa ginawa ni Pastor, tahimik tayo ngayon. Kaya nakita ko nga, nililinis na uli ang ano. Kaya pasalamat tayo at nanahimik. Pero hindi yung ibig sabihin, tapos na ang ating pagpapahayag ng ating diskontento sa pamalan sa anumang uri ng mga irregularidad at illegalidad. Kailangan tuloy pa rin ang ating pagpapahayag ng ating mga damdamin. Wag mo nating tingilan yon upang makarating sa kanila na ang sambayanang Pilipino ay hindi natutulog at nakikita ang mga kawalangian, ang mga paglabag, at ang hindi pagtugon sa pangangailangan ng sambayanan. Ang yung mga basic issues, yung food, medicine, hospital, infrastructure, ang mga bilihin, lahat po yan kailangan tugunan nila. Otherwise, yung sinasabi ko from the very start na creeping discontent, lalawak ng lalawak yan hanggang sumabog sa kanilang mga mukha.